So, meron ako ngayon bagong dating na isda from Visayas. So, grow out challenge to from Iloilo. So, Calico Rancho naman ito. I-share ko lang kung paano ako nagka-quarantine ng isda pag galing sa ibang facility. So, ito applicable to sa lahat, lalo na sa mga newbie, kung paano kayo magre-receive ng isda galing sa pet shop. So, kahit sino pinagbilhan nyo, tapos meron na kayong current na setup or may community tank na kayo katulad nito na kung paano ang tamang pagka-quarantine bago nyo sila i-transfer. So usually kasi ang ginagawa natin kung hindi tayo magka-quarantine, pagdating ng isda, lagay sa tank, acclimate, tapos wait 15 minutes, pag okay na, kunin yung fish, transfer sa main tank. So bahala na si Batman kung magkasakit lahat or magkaroon ng hawaan. So ganun yung ginagawa natin. So, nasa sa inyo naman yun. Pwede naman yun. Pero, para sa akin, hindi ko ina-advise yun. Pag may bagong dating na isda dito sa facility namin, kahit sa kapitbahay lang namin galing yun, kina-quarantine talaga namin. Hindi namin rini-risk yung aming mga stock ng rancho. Yan. Hindi namin sila i-risk na ihaluan ng bagong dating na isda na basta transfer lang. Kasi malaking losses sa amin yun. So sa pagka-quarantine ng isda, anong unang dapat nating gawin? So syempre kailangan meron kang quarantine tank. Separate quarantine tank. So ang requirement dito, ang masasuggest ko sa size is 15 to 20 gallons. Dapat talaga meron kayong spare tank. Magagamit nyo naman to pang hospital tank tsaka show tank, pwede na yun sa at pang quarantine. So sa setup, simple lang naman yan. Bare bottom tsaka aeration. So yun lang. Optional na kung gusto nyo maglagay pa ng filter, top filter para mas tumagal yung quality ng tubig. So, pag na-set up nyo na itong quarantine tank, so, pagdating ng isda, i-transfer nyo lang. Yan. Make sure na yung tubig niyan dapat dechlorinated or na aged na para walang water shock. I-acclimate na muna natin ito ng 15 to 20 minutes. Tapos, solo lang siya dyan. So, i-observe natin yan siya dyan ng at least 3 days, 3 to 7 days. Ayan yung recommended kung quarantine time period talaga. During quarantine period, ang ina-observe dyan is yung condition ng isda. Kung meron ba siyang white spot, signs ng stress, red spots, or cloudy eye, stringy white poop, yan. Ayan yung mga signs ng may parasite. Pag nakita nyo na yun, syempre, saka kayo pumunta ng medication. So, importante yon. So, paano pag hindi mo ginawa yon? So, imagine, di ba, ito nga, galing to ng napakalayong lugar. So, malamang ito, pag na-stress to at na-transfer mo agad sa main tank mo, pwede siya magkalat ng sakit. Kung may dala siyang sakit, which is hindi natin alam. So, kaya tayo magpa-quarantine. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isda na to at kung paano siya inalagaan. Especially sa mga pet shop. So, good luck sa'yo kung lahat ng klase ng sakit mapunta sa mga alaga mo. So, yun yung ayaw natin mangyari. Kaya tayo nagka-quarantine. Ganun lang naman, daily natin na-observe for 3 days. Kung may makita tayong kakaiba, saka tayo mag-act. Medicine, tapos usual, isa-siphon natin yung mga pag nag-poop. Tapos, daily water change, 30 to 40%. Tapos, pwede natin pakainin, pero light feeding lang para makita lang natin yung
itsura ng poop nila at kung paano sila mag-act pag may pagkain. Yan. Tapos pag okay na, after 3 days or 7 days, pwede na natin sila i-transfer sa ating community tank. So, mas safe yun. Yun ang sinasuggest namin pag bumibili kayo sa amin. Sinasabi namin lagi sa customers namin na i-quarantine nyo yung mga isda bago nyo i-transfer sa main tank. May mga questions kayo at suggestions, comment nyo lang sa video at para magawa natin ng content sa mga susunod na video. So, maraming salamat.